Ano pong name nyo? Romeo. Romeo. Ayan, Sir Romeo. Kamusta naman po rito, sir, sa Itikan? Kayo po yung nag-aalaga ng itik. So, tanong ko lang, sir, mga ilang itik po kaya yung mga nandito lahat sa tansya nyo? So, guys, may nalaman tayo kay Ma'am Marilu. Yung itik pala na inaalagaan nila dito sa farm nila ay galing sa Hindi na malaki. Ito talangka, oh. Masakit sa talangka, tinapa, popis, dinuguan. O, ayan, ang dami, oh. Uwi na, guys. Uwi na kami. Ang init na, eh. So, 3 PM na. So, ayun, guys. Kahit mainit dito, 3:15 PM, pero pinuntahan namin. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Ako pa naman ang late. Sabot ba? Wala pang ang bawas eh. Okay, guys. So, good morning. Ayan, for today's vlog, guys, nandito tayo sa Balanga, Bataan. So, ayun, nandito tayo sa farm nila Ma'am Marilu, JMB Duck Farm. Ayan. So, kaya kami nandito, guys, ngayon kasi yung daughter ko at saka yung mga classmate niya ay merong project dito sa farm. So meron silang gagawing project, magkakandak sila ng interview, short interview sa owner ng farm na si Miss Marilu. Ayun, at saka konting site visit. So samahan nyo kami, guys. Check natin yung itikan nila dito. Okay. So ito yung, guys, oh, yung kanilang itikan. Sir, good morning po. Okay lang po mag-video. Ayan. Ano pong name nyo? Romeo. Romeo. Ayan, Sir Romeo. Kamusta naman po rito, sir, sa itikan? Kayo po yung nag-aalaga ng itik. So, tanong ko lang, sir, mga ilang itik po kaya yung mga nandito lahat sa tansya nyo? 2,000. Mahigit po. Simula itong area na to tsaka yung sa kabila. Okay. Bali po to, sir, ano po to? Pangbalot lang. Balot, penoy, mga ganun. Tsaka fresh. Okay. Kulang-kulang 2,000. Mahigit 2,000. Okay. Hindi naman po mahirap mag-alaga ng itik. Ayos lang. So araw-araw po pinapakain niyo sila, di ba po? So ano pong pagkain, mga feeds? Ayun. Mayroon na yung laman. Bali ito yung mga nila, lalagyanan. Pagdadalawang araw. So hindi po siya everyday pinapakain. Hindi, okay lang. Ito lang po. Kasi kung iba-ibang Okay. Ilang years na po kayo rito tayo nagtatrabaho? 23 years. Wow, ang tagal na po. So, sa loob po ng 22 years, kamusta naman po yung farm? Ayos naman. May times po ba na dumarating na bumababa yung mga mga itlog?
Minsan bumababa. Kuminsan tumataas. So hindi pare-pareho. Hindi man pare-pare. Marami rin pong mga bumibili ng mga fresh na balot dito. Kanina, dami bumibili. Ah, okay. Ayun. So, ang dami po pala, ano tayo, no? 2,000 plus. Kailan po ang mag-isa rito? Nagtatrabaho? May dalawa kami, kaya umalis ulit siya. Kailangan din ng nanay. So, kayo lang po nagmamanage na itong 2,000 plus? Naitikan. Ah, wow. So, ayun guys. Si Sir Romeo. So, 22 years na siyang nagtatrabaho rito sa duck farm ni Ma'am Marilu. Tama po, di ba? Ayun, ni Ma'am Marilu. So later, try nating interviewin or makausap si Ma'am Marilu about dito sa duck racing farm niya. Ay, yung isa ko nasabi yung isa. Ah, Pangalan. nasan po? Abdul. Abroad, yung panganay niyo po. Ah, okay. Tokyo. Tokyo, sa Japan. Wow. Ang galing. Hindi siya lang nagpadala, hindi ako nagpapadala. Okay lang po yun, Tay. Okay lang po yun. Ako, kaya kita. So ito pong mga itik na to, hindi siya yung ano talagang pambalot lang, Ano lang, pambalot at saka pansariwa. pang sariwa. Okay. Bibili din. Ah, okay. Yung mga sariwa. So ayun guys, narinig nyo si Tatay Romeo. So siya yung mag-isang nag-aalaga rito sa 2,000 plus na mga itik. Ang dami yan guys, hanggang dun yan. Tour ko kayo guys ha. Ito lang yun. Oh. Meron pa rito guys, ito sa kabila. Oh. Ayan oh. So hindi natin mapasok kasi sarado yung gate. So, pero ito yung pinaka main na ano nila, na area nila. Ayan o. Ng mga itik. Sila, ang dami niyan guys. So sabi nga ni Tatay Romeo, 2,000 plus yung mga itik dito. Sobrang dami. Ayan o. So again, nandito kami sa JMB Duck Farm dito sa Balanga, Bataan. So, ililink ko yung description netong farm na to sa vlog ko. Check nyo na lang. So, meron silang Facebook account. Ayan. Para at least sa mga gustong bumisita, sa mga gustong matuto kung paano mag-duck racing, punta kayo rito guys. Lalo sa mga estudyante na nag-aaral ng agriculture. Ayan, magandang business to. Tsaka nagtitinda rin pala sila guys ng ng fresh eggs na balot. Ayan no. Tatay Romeo, mga ilang fresh na eggs ng itik ang napoproduce po netong 2,000 plus? Kahit estimated lang po. Parang wala. Hindi, I mean, kung ilan po yung nila na mga itlog. Ay, itlog. Na napoproduce na itong 2,000 plus na itik. Marami na. Libo rin po. No, libo-libo. Pag malakas yung itlog, libo-libo kung bago ng itlog. Pero kung mga matatagal na nahinan na sila. Saan po sila ng itlog? Dito rin. Tapos pinupulot nyo na lang po. May kulungan sila. Okay. Ano po, meron po ba silang araw na nangingitlog or Madaling araw. madaling araw? Araw-araw po yun. Okay. Pero ngayon wala na araw. Wala na halos. Kasi nakita ko dun sa may gate, nasa tray na yung mga fresh na na balot. Doon sa highway. Dito po sa harap, sa labas lang. Kaya, kasi may bumili, may kumuha. Ayun. Sila dyan. Opo. Ang dami. Dami. Hindi naman po mahirap mag-alaga ng ganyang karaming itik. Hindi naman. So, wala naman pong nagkakasakit or namamatay or something gano'n. Basta may tubig lang lagi. Okay na sa kanila yon. Kapag mga kagaya po ngayon, malapit na mag-summer,
So, paano po yan? Hindi ba sila nagkakaano, nade-dehydrate ng ganyan? Hindi. Kasi pag nakahanda ng namin, yung host, may tubig. Okay. Okay. So, bale, ini-spray nyo sila. Hindi, papatuluan lang. Papatuluan lang. Okay. Karoon tubig. Tubig. Okay. So, ayun. Narinig niyo si Tatay Romeo, binigyan tayo ng konting details about sa pag-iitik, pag-alaga ng itik. So, ayun, labas muna tayo guys. Balikan natin sila doon sa labas. So, ayun guys. Hindi yun. Sa? Kung 2,500 tapos isang linggo, araw-araw siya nangingitlog. Oo. Dami, di ba? Pagpalagay mo sa isang araw, Oo. nakakakuha sila ng pagpalagay mo yung 3,000. Mm. So, ayun nga guys. Narinig nyo naman si Tatay Romeo. Karoon tayo ng konting interview sa kanya. So, hindi ganun kahirap mag-alaga ng itik. Basta lagi kang on hand sa kanila. So, sabi niya nga, importante lang meron silang tubig araw-araw para hindi sila ma-dehydrate. Tapos, araw-araw din sila nangingitlog tuwing madaling araw. So, nakakapag-produce sila ng libo-libong itlog na kung saan yun yung binibenta naman nung may-ari sa mga bumibili rito ng fresh na balot. So, ito na guys yung mga nakuha nilang mga fresh na balot dun sa farm nila dun sa loob. Ayan o. Di ba ang dami? Isang araw para 2,000. 2,500 din nakuha niya ito. Di ba ang dami? Ayan po, may Sa tray pa. madaling araw tapos sa hapon. May pagpalagay mo 5,000 sa mga ano. Oo. 5,000 sa isang talaga. Kasi kung basta-basta, kagaya nga ako nung sinabi mo kanina na halimbawa, siya inudyukan ko, wala siyang alam. Kasi ang business talaga niya, nagano lang siya ng Natawag nilang wild duck, pero hindi naman talaga wild duck eh. ay, napatukan niya, ganun naman siya. Kapag nalaga ka, Ganun mo talaga. alam mo Kaya siya, kailangan pag-aralan mo. makakatiwala pa, wala ding alam. Pagkatapos yan, gusto. Kung hindi ka kapili, talagang malulunod ka talaga. Kasi hindi mo talaga kita. Kaya pag nagtitip ka talaga. Hindi naman po mahirap mag-alaga ng ganong karaming itik, 2,000 plus, 2,500 plus po. At saka kailangan niya alam mo ang lahat alam mo ang pagpapakain. Ano kayo gusto mo, Han? Sige lang. Kasi may oras din niya na may tug na yan. Ansay. Babagsak lang natin. Mahirap nga daw. Lalo na doon, mapipinig ang mga estudyante doon sa sa... Opo. Dito na doon. Doon sa sa... Musman. Napipinig ang doon. Or malapit doon. Bukid yun. Malapit lang kayo. Malapit pa lang sa inyo yung kaya sabi ko, ba't mga pamangkin ko din, doon din. Ano naman yun? Tayo. Saka, ganyan. Pupunta yung mga kailan ako naman nagbayo, nagpupunta yung puso. Maganda po. So, ano po, may gusto ko lang po talagang kung ano po yung history ng farm sa pamilya ko ba nagsimula ko na parang
Gano'n po kayo na-apektuhan ng pandemic? Sobra. Sinandiyan yung nabubulak yung di ba? Pang-on yun. Ay, ano po, gusto ko lang din pong tanongin po, na ilang hectares po ba yung Ay, ganyan lang. Mga ano ata yan. Pero hanggang dulo naman yun. ang gagawin po sa amin? Yan yung pinaka-area na. Pero hindi gagawin dito sa inano ko nila sa fence. Sukat naman. Sukatin naman. Ay, ano po, gusto ko lang din pong tanongin, kasi di ba, nagbebenta po kayo ng kahit na ano po yung mga nasa iyo po sa inyo? Ano po yung ibang product po yung balot? Balot. Ay, yung sa itlog na pula po, ano po yun? Ibang operation niyo po? Ano, maano yan. Kasi bababad dito sa puso. Ay, yung sa asin po, ano po yun? Kayo po gumagawa? Hindi, binibili yung asin. Yung asin, magkano po bilhin niyo po? Per bag. 450 yata per bag. Yung per bag po, ano po yun? Ilang kilo may kilo po? Ano, yung bibili ka naman po. Tapos yung putik, hindi na po ba ninyo binibili? Ay, dito lang ang pulikod ng Tapos yung sa balot, wala naman po kayong binibili. yung ano ng hawak ko. Ano po yun? Gumagamit po kayo ng electricity. Magkano po yung incubator? Ano lang yun? Ah, so, ay, so, ano po yun? Ano po? Magkano po yung expenses niyo po sa incubator? Ano, gumagamit po kayo ng Ano kasi, nung puno yun, dalawa kasi yun eh. Ang capacity ng 20,000. Eh ngayon, medyo kunti lang yung pasok namin na yun. Hindi kaya ginagawa. Ano lang, isang indicator ang ginagawa. Tapos magkano po yung kuryente niyo sa paglalagay? Siguro may 3K yan. Ano, Vincent, ano? 3K. Kasi ano rin. Hindi. Yung ilaw. Kasi, bukod yung sa akin, sa ilaw, yung mga ano, mga nakasama. Ano po? As ko lang din po, ilan din po yung napoproduce niyo na tray sa ilang sa isang araw? 1 for 3. Sa isang tray po, ilan po yung laman ng ito? Kano niyo po binigay sa inyo? Ano, then, ang good, then, ang bali, 300 per tray. 300. Tapos yung reject naman. Eh, sige ng reject yun. Balik, may siguro na para-para yung kami para taon. So, ano po, magkano po yung reject na? Ano, may 9, may pagpasad. Pagbigay nito. Ano po yung sa balot po, magkano niyo po binigay? Ay, ngayon, ang ano kasi medyo, ano ngayon, 14. Pero pag matumal, okay, Magkano? sa iba kasi, ano, yung mga malalaking balutan ang bigay ng sa akin. Hindi, per piece. Pero kami dito, pag sarili namin isa, ano, yung peso eh, 9. Ano po? Ano, yung nag-deliver din po kayo? Saan po yung Ay, dito lang. Dati, pag yung marami, sila na pumipick up dito. Pag puno kasi yan, talagang may pumipick up dito. Pero habang, oo, dito, sila pumipick up. Ngayon kasi, konti lang ang ano kaya, dito. ano po yun? May farm gate price din po ba yun? Isa lang. Kung ano yung preso
sa ano, lahat sila pick up man or delivery. Wala na pong ibang other expense. Ay, gagastos po yun. Pag-deliver. Ganyan. Ay, yung ano lang, yung transportation lang na malapit na sa hotel namin. Sapat ba kami? Kung ano, Pero karamihan pag yung karamihan ng wala, sila din na. Baka na sila sila dito. ano po yun na Tapos, lubaw. pang naman. Pag marami akong ipit, kung puno yan, kailangan ko ng ano eh. Ano customer talaga kasi hindi ko kayang pasok sa balutan. Ay, pwede rin po ba namin matanong kung magkano niyo po Ay, noon, ano yan, 300. Ayan lang po yung ginagamit niyo para. 300 plus yung screen na install niya, ay ano, yung pages niya, bukod pa yun. Ay, yung sa pages po. Ano lang siguro yun, pages niya, mga 20 lang siguro. Eto po. Ayun, Kasi yun, parang, yung sa ano po, sa loob po ng kwarto, yung ibang mga, ano po na, ay yung parang, mga fence. Magkano po yung fence? depende sa ano, Usually, po po na girl. depende sa pasok ng ano, iba-iba. Halimbawa, ngayon, konti lang isip na naipasok namin kasi niloko kami ng pastor. Yung labas natin na i-render sa amin, 1,000 plus na. Ay, ilan Vincent yun? 1,400 ano? O, 1,400 na. So, malaki na. Tatlong beses kami naloko ng yung bang pinagkatiwalaan namin yung una 3,000. Yung 3,000 na yung isip na yun, may percentage yun, 60, 40. Di sa isip wala. Pinalabas nila na nilason. Kaya doon pala, logi na kami. Napakalawang pa yun. Tapos marami akong utang. Sa mga pangkila. Ayan, hindi na. Kami na lang yung dalaga dito. Yung nilabas yun, malaki na. 1 month na. Nagpasahod na ako. Hindi na pwede. Kasi sa pushit ko natin. Nauuna silang magbenta kaysa yung may-ari. Sila kumikita tapos yung may-ari. Oo. Pipilian, ang ibibigay sa'yo, pinagpilian na yun. Yung mga reject na lang yun. Halo-halo pa, may ano pa yun, may kasama pang inahin yun. Mga reject. May tanong pa. Additional questions. Aside sa questions, Ano lang mga tao. Pagkain. Halimbawa sa feed, i-ano mo na lang kasi hindi mo naman maano. I-ano mo na lang sa ano. Halimbawa ang laman niyan ay 2.5. I-divide mo yun sa 400. Yung 400 na yun, 400 na pirasong intake. Ang kakainin niya, isang kaban ko na. Then, 805. So, 5 sa divide by 4. 100. Ang consume niya daily, 5 sa 6.25 pounds. 6 plus. O, i-times mo. Ayun, daily yun. O, kaya kung may 3,000 ka, o di kaya 4,000. Isisan ko. 4,000 yun. 105 sa sa Divide mo sa 400. 8,000 Ayun, kung ilan yung production nun, diba, production niya ay sa, ano lang, halimbawa production niya ay, ano lang, sa 2.5, ay, yan na lang yan.
few moments later. So guys, may nalaman tayo kay Ma'am Marilu. Yung itik pala na inaalagaan nila dito sa farm nila ay galing sa Pateros. Biruin mo nga naman, sikat na sikat yung Pateros hanggang dito sa Balanga City sa Bataan. Meron silang mga inaalagaang itik na galing sa Pateros. So ayun, so nalaman lang natin ngayon lang. So sinabi niya na ayun nga. So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko sa farm na to. Kasi sa yung susunod ko na vlog is doon na sa lugar ng pinsan ko. So ayun guys, back to the vlog. So, tapos na kami pumunta doon sa farm. Nandito na kami ngayon sa bahay ng lugar ng ng tita ko tsaka tito ko. Pupunta na kami dun sa kanila. So time check muna ngayon ay 12:30. Tama ba? 1 o'clock na pala. Sorry. Pupunta tayo sa kanila. So dito tayo manananghalian kasi naimbitahan tayo nila eh. Dito tayo kumain bago tayo umuwi. Ayun. So, ito yun guys. So, pakita ko sa inyo. Yan. Bislaran guys ang tuyo. Dami oh. Dami. Punta tayo sa kanila. Dito na tayo guys sa bahay nila. Iya. Pagod guys. Ayun oh, sarap pala eh oh. Ready. So ayan oh. Ay, Blas! Baba! Ano to? Kalaban. Ito. Kalaban. Wag mo tanongin kalaban. Rams. Ayan pa. Ayan pa oh. Tia, hello. Hello. Grabe, dito na kami. Yan. Yan yung mangga. So, pahinga muna kami guys. Hindi na malaki. Ito talang ka, oh. Masakit sa Talangka, tinapa, bopis, dinuguan. Oh, ayan, ang dami oh, guys. Laman loob ng isla yan. Sobrito, bopis, sinigang daw. sinigang. Sinisipsip ka mo ba? Bro! Before na ipakisuyo nga. Ito pa yung bopis ako. Anong bopis kayo? Six, pahinga, pinggan. Ala, mami, yung tubig ko nandoon na. Ayun o. Halika dito. Ayun o. Yan ang buhay sa bitilan ng kinabuman. Sarah. Malamang. Wala mo, utara kayo ng ano yan naman? Hindi, sila po.
Iba na eh. Pupunta ng Quezon. Pagkesyon sila sa ito. Sama si driver sa balay mo. Magkikita ako niya. Mga kaniblas yan. May dalang plastic si Bebe. Oo, kung may tindahan ng ano para pagawa ng... Ay, na, inaurag yung sabi niya. Pagawa. Yan, kaya ito sa kaklase niya. Ay, para siguro yun. Nakita nga po niya lang ba? Nang? Tubig na to. Ilagay mo lang. Ay, ano mo na. Patay mo ka. Ano, kulit na yan. Sige. Hindi ko na kanina. Ala na kayo dyan na. Sige, tiya. Ayun ko, sila. Sabi kaya ang asawa eh. Ayun. Siyempre. Naman ako. Tinulong ako yun dyan. Kung nabanggitin yung ganyan. Kaya paalala. Ayun yung kanya naka ano yun. Nagkasa rin yung panta. Dami ng handa. Ito sa ano, yung pag-ati ba, pag-alam. Hindi yung, kumakit ka sa daan, nagdagipit, parang pag-alam. Ay. Tinapos sa daan. Hindi, magkakasya. Ay, hindi ko kasama si Kapan, hindi kakasya sa sakay na. Kasi mama nga pala sa Gambal. Bago nga ito. Bro! Sabi kasama daw si Gambal. Sino? Ayan. March 10 nga. Ano, same. Nalasay. Ay, sasakyan yung dadalhin. Ay, punta ka pa ng Guadalupe. Oh, nakasabi ko ng Guadalupe. Pinapakasuyo yung panay sa lamin ni Ima. Kaya nga. Ay, gamo. Ba't talaga aparato mo umuwi? Ay, sige, kita namin pag-break na. Salamin tayo ng mo. Bago mo maalis yun yan, isdos. Ayun. Hindi ko alam na ano punta dito. Pagod na kami. Wala kayo. Ay, nagpaglalakadan sa kabilang bakod. Galing kami nung sa pagdamay. Pagpupunta nyo, sasabi, punta kayo po, kabis na. Galing kami sa pagdamay kay Balay. Ano yung mga patay? Lasa ba kami malimutan nito? Diyan, basta na andyan sa ano. Hindi. Yung mangga lang. Uwi na guys, uwi na kami. Ang init na eh. So 3 PM na. Ha. Kasi yung mga kasama namin uuwi pa ng Los Baños, Laguna at saka ng Tondo sa Manila. So pauwi na kami. Init. Hanggang sa susunod guys na vlog dito sa Balanga City sa Bataan. A few inches later. So guys, ikot daw muna kami na mabilis dito sa may port area nila. Ayan. So ayan no. Low tide. So mabilis na ikot lang to guys. Kasi yung sasakyan medyo mainit pa eh. Ayan no. Oh, di ba? Ang ganda dito. Low tide na low tide oh. Doon pa tayo? Oo, doon. Doon tayo sa may Bakawanan kasi mainit pa yung sasakyan, naramdaman ko eh.
ayun nga guys, dahil mainit pa yung sasakyan, ikot muna kami doon sa may bakawanan sa dulo. So again, napunta na namin to dati last year nung nag 60th birthday yung uncle ko. Galing kami rito, kasama ko sila Mike. Ngayon babalik uli kami doon kasi gusto daw nila muna maglakad-lakad eh. Okay, samahan nyo kami guys. Yan oh, ang ganda oh. Grabe. Hi. So naglalakad kami ngayon sa kainitan ng araw. Alas 3. Yan. Yan sila oh. Si Mike nasa harap. Daughter ko, pinakamaroon na payong, tapos mga classmate niya yun. Nandun. Kita nyo naman oh, ang daming hero no. Ang dami nagbibilad ng ano, tuyo guys oh. So binibilad nila yan bago nila ibenta. So kailangan tuyong-tuyo yan. Si Kuya oh. Oh, di ba? Dami oh. So sana makabalik uli kami rito. Tapos makapag-overnight kasi maganda dito guys. Yan oh, makita nyo. Nak, dyan sila kumukuha ng talabaw. Oo. Low tide na low tide oh. Uy. Tinamaan ako ng ano, ng video. Whew. Wag nyo lang titingnan to ha. Diretso lang kayo na lakad. Pag nalaglag yung cellphone mo, Ayun lang. hindi natin ako paano natin kukunin pa pabalik yung cellphone mo. So ayun guys, ay bago na. Nice na kayo. So ang pagbabalik namin dito sa may bridge. Dati kawayan. Oh, dati kawayan to guys, pero ngayon ano na, Konkreto na siya. concrete na, sementado na siya. Ay putol na. Wala na yung... wala na nga. Oo. Hanggang dulo to, di ba? Oo. Ito na siya guys oh. Dati may kubo dito, pero ngayon wala na. Pa din. Oh, yan, ingatan nyo lang yung cellphone nyo ha. Pag nalaglag yan, hindi natin makukuha. Dati may kubo dito siya, ngayon nawala na eh. Doon na sa dulo. Unahing maglinis bago ang chismis. Oh, ayan oh. Hey guys, pa-picture ako! Uy, tingatan nyo yung cellphone nyo ha, malaglag yan. Tatalunin ni Ninong Mike yan. Hindi makapaantay. Ganda dito guys oh, di ba? Woo. Buti na lang kamo, malamig siya, hindi ganoon kainit. So low tide na low tide yung mangrove oh. Ang daming mga ano, heron or egret, yan. Lumapad na siya eh, no? Hindi na siya ano eh. Ayan o, videoan ko daw. So ayun guys, kahit mainit dito, 3:15 PM, pero pinuntahan namin, makikita nyo, konkreto na siya. Ayan o, saka sa likod, konkreto na. Dati guys, kawayan to. Nung una kaming pumunta rito last year, kawayan to na meron ditong kubo. Yan, may kubo dyan. So may vlog ako nun, nung last year na yon, papakita ko sa inyo kung ano itsura nito. Pero ngayon ibang iba na siya. Ayan o. So konkreto na siya.
Hmm. Yan. Ha? Oo nga eh. Ang dami yung mga mangrove, ang gaganda oh. Tapos, ayun oh, may mga fish cages doon sa dulo. So dito sila nangunguha ng mga talaba guys. Join nga na sa amin. Let's go. Bye, guys. Sarap dito guys. Oh, yo, kita nyo oh. May bangka oh, yun oh. Yun oh. Di ba? Ganda. Nangingitim na ako ng sobra. Maitim na nga ako pero ngayon dumodoble na yung itim ko dahil sa init. Tambay muna tayo dito guys. Sa ilalim ng puno. Tingnan mo yung mga mangrove oh. Dito masarap kumuha ng lukan, no? Marami lukan dito eh. Eh, oh, may mga bakat ng paa ng aso, no? Hmm? Parang party. Oo. Punta tayo. Pero wala tayong free time dati. Kahit 1 day. Hindi ako uwi ng weekend sila. Tara. Bayan ng mga ibon. Oo, yan, dyan yun. Sa kabila yan. Ayan, ang dami migratory birds, oh. Kaya yung mga Japanese may talagang pwestuhan sila yung inaabang nila yung pagdating ng mga karamihan ng migratory bird. Hmm. Ipapaabot ng gabi. Parang ano yun. Grabe yung tuyo rito, no? 3 days nila palang tinutuyo to, eh, no? Minsan inaabot pa pala ng 3 days to 1 week, oh. Para ano siya, hindi siya yung uurin, no? Oo. Para tuyong-tuyo siya. Pag nagkulang siya sa Araw, inuud siya. inuud siya. Tapos, madaling masira, no? So, ayun guys. Ang dami nakabislad na tuyo, oh. Whew. Ito na yung mga mangingisda, guys, oh. Kararating lang nila, oh. Ito, oh. Ayan sila, oh. Kararating lang. Dami, oh. Good afternoon po. Kaya bagong ano. Ay, Dami, oh, yun, oh. dami ng huli. Oo nga, eh. Ayun, ang dami lang huli, oh. Fresh na ano yan. Tamban yan, no? Tamban. Mga bato, hanggang din siya. Oh, yan. Wala natin ito rin. Nawala rito yung in-interview natin, no? Dito yung nagtatrabaho. Dyan, oh, sa may Balanga Community Fish Landing Center. May in-interview kami rito, guys. Dito siya, oh. Diyan siya naka-assign, no? Sa may Balanga Community Fish Landing Center. Wala si kuya, eh. Ang dami, oh. So, pabalik na kami dun sa sasakyan. Pabalik na kami dun, guys, sa sasakyan. Kasi pauwi na kami. Init. At kami uuwi na. Mike, tara! So, nga pala, shoutout muna tayo. Shoutout sa mga ka-office mate ko. Ayan, guys, nandito ako ngayon sa Balanga, Bataan. So, shoutout kay Miss Aya Cruz. Ma'am Aya, salamat po sa laging pag-comment sa mga vlog ko. Ayan, shoutout kay Mike na nakasama ngayon dito sa quick tour namin sa Balanga, Bataan. Saka shoutout sa mga ka-office mates niya. Dito na kami. Isang mabilisang ikot at tour. Okay na tayo. Proji, thank you very much. Okay, hanggang sa susunod. Tiyo, salamat ng marami. Hanggang sa susunod. Kaya tayo kuha.
Chema, ay, Chape, thank you. Thank you, oh. Hello. Hi. Iyo. Okay. Chape, thank you. Okay. Sabi mo na kati. Salamat. Hello, bye-bye na. Bye-bye. Chongabal, thank you ha. Hanggang sa muli. Ha? Bye-bye. Roji, thank you. Pakisabi kay Angie. Salamat ha. Okay. Bye-bye. Yan ang So, yun hirap na, guys. yan ang hirap sa yung bibisita ka sa isang ano. Oo nga eh. Pag yung uuwi ka na parang ang bigat eh. Ang bigat magpaalam, no? Oo. So, ayun. Uwian na. See you, Manila in a bit. The next morning. Okay guys. So, karugtong lang pala ito ng ng vlog natin. Yesterday nung pumunta tayo sa Balanga City, Bataan. So hindi na ako nakapag-outro dun sa vlog ko kasi sobrang wasted na ako, tapos kami magkakasama is wasted na rin. So inabot kami ng hanggang 7 PM sa biyahe. Umalis kami ron ng quarter to 4 PM. Quarter to 4, tapos nakarating kami na 7 PM na sa bahay. So quick recap lang, kaya kami napapunta ng Balanga City sa Bataan kasi yung daughter ko at saka yung mga schoolmates niya ay merong project sa agriculture, specifically sa accounting. So kailangan nilang makahanap ng farm, at yung farm na nakita namin ay dun sa Balanga. So shout out po kay Nanay Marilu, owner ng JMB Duck Racing and Poultry. So maraming salamat kay Tatay Romeo. So yun, 20 plus years na siyang nagtatrabaho dun sa duck racing and poultry. So shoutout sa iyo, tatay. Kay sino pa ba? Ayun, sa husband ni Nanay Marilu. So shoutout po sa iyo, tay. At saka maraming salamat din kay Nanay Marilu kasi binigyan kami ng fresh eggs. So pinadalahan kami ng fresh eggs galing mismo sa farm nila. Ayun, maraming salamat, Nanay Marilu. So ano pa ba? Wala na. So ayun nga guys. So karugtong lang to ng vlog ko yesterday. So meron pa pala guys, nakalimutan ko. Shoutout nga pala sa tita ko at saka sa tito ko, si Tio Kambal at saka si Tia Pe. So shoutout sa inyo, sa mga anak nila, kay Roji, sa wife niyang si Angie. Shoutout sa inyo kay Ronel at saka kay Jackie. So shoutout. Ayun, so maraming salamat sa buong family nyo dyan na nagpadala sa amin ng tinapa at saka tuyo. Ayun, maraming salamat. So ang dami nun hindi pa namin nag-i-start. Hindi pa namin na-i-start lutuin. So maraming salamat. So sa susunod na balik namin dyan, kung makakabalik ulit kami dyan sa inyo sa Balanga City, Bataan, so for sure baka mag-overnight kami. So medyo bitin lang yung oras kasi ang purpose talaga namin is yung farm na pinuntahan ng daughter ko tsaka ng mga schoolmates niya. So again, maraming salamat sa buong family ng Haranilla dyan sa Balanga City, Bataan. So hanggang sa muli, at dito ko natatapusin yung vlog ko. Peace out.